Hi everyone! For today's video, tara samahan nyo ako mag-get ready with me. Kasi may racket tayo. Sa totoo nga lang ay medyo tinatamad ako. Paano ba naman kasi ang aga-aga pa lang ay napakainit na sa labas? Pero bawal nga tayo tamarin kasi hindi naman tayo mayaman. Kung ang mga artista nga ay mayaman na ay todo kayod pa. Eh tayo pa kayang artistahin lang. Pero ayun nga, every time na may racket ako ay talagang nag-aayos ako. Mahalagang bagay din kasi ito para maging disente tayo sa harap ng tao. At para maramdaman din ng ating customer or client na hindi lamang sila ang naghanda, maging tayo. Sa gayon mararamdaman kasi nila na mahalaga at interesado tayo sa ating ginagawa. Ang sarap din kasi sa pakiramdam pag alam nating satisfy sila sa ating mga serbisyo. Yung tipong alam din natin sa ating sarili na buong puso at buong makakaya natin na ginawa ang lahat para sa kanila. Actually, natutuwa ako ngayon sa aking customer. Kasi sa totoo lang, minsan lang talaga ako mag-photographer at hindi rin ako eksperto dito. Kaya salamat pa rin sa tiwalang ibinigay niya. Talaga nga namang nakakataba ng puso. Napagkatiwalaan nga tayo sa isang bagay na alam naman din natin sa ating mga sarili na may limitasyon ng ating magagawa. Sa totoo lang, kung hindi nyo natatanong, ang daming racket ko na rin napasukan. May mga nagtatanong nga sa akin, hindi daw ba ako nahihiya sa aking ginagawa? Ang sagot ko naman ay bakit ako mahihiya? Kung gayon ako rin naman ay walang hiya. Alam niyo, sa totoo lang, napakahirap ng buhay ngayon para pairali natin yung hiya natin. Kung alam naman natin na wala tayong ginagawang masama at wala tayong natatapakang kapwa nating tao. Kaya't basta't para sa akin, hanggat hindi tayo tulak, o ano yung nasa isip mo? Tulak ng masasamang gawain, yung mga paggawa na hindi naman naaangkon. Ayun lamang ang marapat nating ikahiya at hindi ang mga mabubuting gawa. Kaya para sa akin, ano pa man yung mga ginagawa mo, basta't marangal ito, ay ipagpatuloy mo. At ngayon nga, inihanda ko ng aking mga kagamitan na dadalihin. Maya-maya lamang nga kasi ay aalis na ako ng aming bahay. Kaya't inihahanda ko na nga ang aking mga kagamitan. At syempre bago tayo umalis, ayan, magbibideo muna tayo sa salamin. Kasi nga vlogger-vloggeran ang person. Naalala ko tuloy ng mga panahon na ako ay nagsisimula pa lang dito sa YouTube. Grabe, napakaraming hirap din at hindi rin naging madali ang lahat. Yung tipong hindi ka pa sikat pero ang dami mo ng bashers. Yung tipong marami sila sa yung sasabihin na kung ano-ano. Yung talagang masakit sa damdamin. At minsan maririnig mo pa ang kanilang mga bulong-bulungan. Yung aniya, hindi mo raw ito bagay at papansin ka lamang daw sa social media. Siguro ay ganito na talaga dito sa Pilipinas. Yung tipong may mga tao talaga na hindi magiging masaya pag nakikita nila na masaya tayo. Hindi ba't pwede na nag-vlog lang dahil gustong mabalikan ang mga alaalang lilipas? Hindi ko sinasabi ang lahat ng ito upang magparinig o sa kung ano pa mang bagay. Kundi bagos ay magsilbing aral para sa ating lahat. Natutuwa kasi ako sa mga taong nagsasabi sa akin na grabe na inspired daw sila sa aking mga ginagawa. Tunay nga naman na nakakataba ng puso kapag alam natin na na-appreciate ng ibang tao ang ating mga ginagawa. Kaya para sa mga kaibigan at kakilala ko na gustong magsimula dito sa vlog, kung dito kayo magiging masaya, ipagpatuloy nyo. Basta't alam natin na hindi magiging masama ang ating gagawin at wala tayong matatapakang ibang tao. Pero nais ko lamang sa inyong ipaunawa na hindi naman lahat ng tao ay susuporta sa ating gagawin. At una sa lahat ay hindi rin naman kasi nila obligasyon na manood sa ating mga gagawing content. Kaya kung ang purpose mo dito sa vlog ay para kumita ng pera ay mahihirapan ka sa una. Dapat ang purpose mo kaya ginagawa mo ang bagay na ito ay hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto mo talaga siya at dito ka magiging masaya. Kaya't para sa akin may manood man o wala ng mga ginagawa ko mga video ay magpapatuloy ako. Kasi alam ko sa sarili ko na ginagawa ko ang lahat ng bagay na ito hindi para kanino at sa ano paman kundi para sa sarili ko. Pero nais ko pa rin magpasalamat para sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood ng mga ginagawa kong video. Sa totoo lang kayo rin kasi ang isa sa mga dahilan kaya't pinagpapatuloy ko ang bagay na ito. Salamat nga pala sa mga nagsasabing may napupulot daw silang aral sa aking mga ginagawang video. At tunay nga na nahihikayat at nai-inspire sa aking mga ginagawa. Pasensya na nga pala kayo for today's video. Ang layo-layo na naman ng aking mga pinagsasabi dito nga sa aking content. Ngayon nga pala inarito na kami ngayon sa Korean Temple. Dito lang ito matatagpuan sa Bukawi, Bulacan. May bayad nga pala sa pagpasok nyo dito, ngunit ito ay nakadepende sa bagay na gagawin ninyo. Ngayon nga pala ay sobrang katirikan ng panahon, ngunit salamat dito sa aking customer/videographer. Abay, nautusan pa talaga. Pero alam nyo ba, ang customer ko na ito ay sobrang napakabait talaga. Hindi man lang ako sa kanya nahirapan kumuha ng mga larawan at mga video. Paano ba naman kasi mabilis siyang makasunod sa mga instruction na aking ang tinuturo sa kanya, parang katulad nito. Kaya salamat talaga sa tiwalang ibinigay niya. Isang beses lamang kasi sa isang taon kung magdiwang tayo ng ating kaarawan. At alam naman ng bawat isa sa atin na mahalaga ito sa ating mga buhay. Kaya't masaya ako kasi isa ako sa mga napili niya nang magbahagi ng aking talento para sa kaarawan niyang darating. At sa patingan ng bidyong ito ay kumukuha na kami ng larawan. Medyo nagmamadali na rin kami dito, anong oras na rin kasi at tumitirik na rin talaga kasi ang kaarawan. Grabe at napakainit pa naman ngayon ng ating mga panahon. Kaya sa panahon nga ngayon ay lagi nating ugaliin na iinom tayo ng maraming tubig. Buti na lamang kahit mainit ang panahon at napakarami naman ditong tanim na punong kawayan na kung saan ito ay sumasanggalang sa sikat ng araw. Tunay nga naman talaga na kalikasan ng una nating masasanggalang sa mga gantong bagay. Kaya't marapat lamang talaga natin na mahalin at ingatan ang ating ang kalikasan. Kalikasan din kasi talaga ang pumuproteksyon sa ating mga tao. Halimbawa na lamang din sa panahon ng mga tagbagyo. Hindi ba't naiiwasan nga ang mga pagbaha dahil sa ating mga punong kahoy? Sila din kasi ang sumisipsip na mga tubig na inilikha ng mga ulan. Ito ay isa lamang sa mga halimbawa na kaya't dapat talaga nating pangalagaan ang ating mga kalikasan. At ayun na nga at naging science pa ang ating content for today's video. Ngayon nga hanggang dito na lamang itong video na ito at naway sana may natutunan at nag-enjoy kayo. Salamat nga pala sa inyong mga pagsama. Hanggang sa muli, paalam!